Happy 5th anniversary on your business, Manuel! Napakalayo na ng narating ng burger shop mo. Akalain mo yun? Dati sa bangketa ka lang nagtitinda. Halos pamigay na nga lang ang presyo mo eh. Pero tingnan mo na nga naman Hindi ka nga lang nagkaroon ng sariling pwesto. Nakapagparami ka pa ng branches ng negosyo mo sa iba't ibang lugar. Malaki ang ngiti sa labi ng kaibigan ni Daniela na si Mitch habang kinakausap nito ang kanyang live-in partner na si Manuel. Hinahawak-hawakan pa nga nito ang balikat ni Manuel habang nagsasalita. Daniela is a lucky girl for having a hardworking man. How I wish na sana ako siya. Ngumiti ng mapang-akit si Mitch. Ang mga mata niya ay malagkit ang titig kay Manuel. Sana ako na lang siya. Dahil sa tinuran ni Mitch, humagalpak ng tawa si Manuel. Na akala mo'y isang malaking biro ang mga salitang binitawan nito. Ikaw talaga. Papagbiro ka. Huwag mo na ulit sasabihin yun Baka mamaya marinig ka ni Daniela. Baka kung ano pang isipin nun. Wala naman akong pakailam kahit marinig pa niya. Mas okay nga yun eh. Loka ka. Baka maghiwalay pa kami dahil sa mga sinasabi mong yan. Napapailing na kumakamot sa ulo na saad ni Manuel habang tumatawa pa rin. Teka. Nasaan ba si Daniela? Magpapakuha ko ng alak sa kanya. Baka kasi nakukulangan ka pa kaya kung ano-anong sinasabi mo. I don't know where she is. Ani Mitch. Patuloy niyang tinititigan si Manuel habang kinakausap ang sarili sa kanyang isip. Maybe she's already crying because her biggest nightmare was going to happen. Nagpalinga-linga si Manuel dahil sa dami ng tao sa pool area ng kanilang bahay na naipundar nila dahil sa kanilang negosyo. Bigo siyang makita ang asawa. Nasaan kaya si Daniela? Sandali nga. Hanapin ko lang siya at ikukuha na rin kita ng maiinom. Tumayo mula sa kanyang kinauupuan si Manuel. Kasulukuyan kasi siyang nakaupo kasama sa iba niyang kaibigang may kanya-kanyang babae na nakakandong sa mga hita habang nagiinuman. Abala ang mga ito sa pakikipagharutan sa mga babae nila. Kaya hindi man lang nila napansin ang paglapit ni Mitch. Pasado 7:00 pa lamang ng gabi noon kaya ayaw pa niyang mag-inom. Tumitable na lamang siya bilang pasasalamat sa pagdalo ng mga ito sa okasyong sineselebrate nila. Bago pa man makaalis sa kanyang pwesto si Manuel, hinuwakan ni Mitch ang braso niya at pinadausdos ang mga daliri nito pababa sa kanyang kamay. Napasalubong naman ang magkabilang kilay niya dahil sa ginawang iyon ni Mitch. Just stay here and enjoy your company. Ako na lang ang maghahanap sa best friend ko. Baka busy yun sa pag-aasikaso ng mga bisita sa loob. Okay. Matipid na sagot ni Manuel. Tinitigan lamang siya ni Mitch hanggang sa tuluyan itong mawala sa paningin niya. Samantala, pagpasok ni Mitch sa salas, nakita niyang masayang nakikipag-usap si Daniela sa iba pang mga bisita. Nakilala din naman niya, ngunit imbis na lapitan ito, nagtungo siya sa kusina. Lingid sa kaalaman ng lahat, may maatim na binabalak si Mitch at nais niyang samantalahin ang oras na iyon para isagawa ito. Dahil ayaw uminom ng alak ni Manuel, ipinagtimpla na lamang niya ito ng juice. Ngunit ang inuming iyon ay hindi basta-basta. May dinukot kasi siyang gamot sa nakasuksok pa sa kanyang dibdib at inihalo niya ito sa inuming nakalaan para kay Manuel. Magiging sa akin ka ngayong gabi, Manuel. At walang makakapigil sa akin kahit pa ang utu-utu mong asawa. Kinakausap ni Mitch ang kanyang sarili habang hinahalo ang tinimpla niya. Nakangiti pa siya ng malademonyong ngiti habang ginagawa iyon. Nang matapos siya, maingat siyang humakbang upang hindi siya mapansin ni Daniela. Alam kasi niya na tatawagin siya nito kapag nakita siya nito. Bumalik na sa pool area si Mitch at ang dala niyang juice ay inabot niya kay Manuel. Nagtaka naman ito. Akala ko kukuha ka ng drinks mo. Bakit naman akong kinuhaan mo? Nakainom na ako sa loob. Pinainom ako ng partner mo eh. Busy siya sa pakikipag-usap sa mga kaibigan namin kaya hindi siya makapunta dito. Anyways, alam ko na ayaw mong malasing kaya yan. Pinagtimpla na lang kita ng juice. Thank you. Agad namang ininom ni Manuel ang naturang juice. Habang nag-iintay na umepekto ang gamot, muling sinilip ni Mitch si Daniela. Wala na ito doon at ang sabi sa kanya ay nag-CR daw. Kaya dali-dali siyang bumalik sa pool area and boom, tumayo na si Manuel dahil bigla siyang nahilo.
Kinalalayo naman siya ni Mitch at hinatid ito sa kwarto. Kaya mo na ba? Tatawagin ko lang si Daniela para maasikaso ka niya. Sige, pasuyo na lang. Salamat. Pinikit na muna ni Manuel ang mga mata niya sa pag-aakalang lumabas na si Mitch. Ngunit ang hindi niya alam, naghahanda na ito sa maitim niyang binabalak. Makalipas lamang ang ilang minuto, tuluyan nang nakatulog si Manuel. Hindi na nagdalawang isip si Mitch. Hinubaran na niya ito. Naghubad na rin siya at umibabaw dito. Makalipas ang ilang sandali. Shit, ang sarap. Sige pa. Malakas na ungol ang sumalubong kay Daniela habang patungo siya sa kwarto nila ng live-in partner niyang si Manuel. May nakapagsabi kasi sa kanyang dinala daw ito ng kanyang kaibigan dahil nahilo ito. Ngunit ang halinghing na animoy humahalik sa kanyang tenga ay nagbigay ng dahilan sa kanya upang lalo siyang kumaripas ng takbo patungo sa nasabing kwarto. Mabigat ang mga yabag ng paa ni Daniela. Nanginginig pa ang mga kamay niyang pinihit ang doorknob na hindi naman nakalock at pagbukas niya, halos lumuwa ang mga mata niya dahil sa nakita. Anak ng... Halos gustuhin niyang magmura matapos makita ang matalik niyang kaibigan na nakaupo sa ibabaw ng live-in partner niya. Ang bawat giling na ginagawa ni Mitch ay nagsilbing kutsilyong sumasaksak sa kanya. Hindi na kayang panoorin ni Daniela ang kababuyan na nasaksihan niya, kaya padabog niyang isinarado ang pintuan. Tumakbo siya palabas ng bahay habang umiiyak. Hindi niya alintana ang kaliwat kanang boses na naririnig niyang tumatawag sa pangalan niya. Walang hiya ka, Manuel. Paano mo nagawa sa akin yun? Akala ko ba, iba ka sa lalaking kilala ko. Pero mas masahol ka pala. Sinungaling ka na nga, manloloko ka pa. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong panloloko sa akin. Luhaan at sugatan na nilisan ni Daniela ang bahay na matagal niya ring itinuring na tahanan. Nilisan niya ang anniversary celebration na siya mismo ang naglunsad at tinungo niya ang bahay ng kanyang tiyahin na siyang nagpalaki sa kanya matapos siyang maulila sa magulang. Ano ba yan? Sandali lang. Gabing-gabi na. Kung makakatok naman. Sigaw ng babaeng pinagbuksan si Daniela ng pinto. Daniela, anong ginagawa mo dito? Pinuntahan mo ba ako para sunduin? Naku, pasensya ka na at hindi ako nakapunta sa bahay niyo Naglinis ako ng bakuran maghapon Walang kahit anong salitang namutawi sa labi ni Daniela noong mga sandaling iyon. Sinunggaban niya lamang ng mahigpit na yakap ang tiyahin na labis naman itong kinagulat. Oh, bakit? Anong nangyari? May problema ba, Daniela? Sige, magsabi ka. Nag-away ba kayo ni Manuel? Sunod-sunod na tanong ng tiyahin ni Daniela sa kanya. Sumagot ka, iha. Ano nangyari? Tinanggal si Daniela ng tiyahin niya mula sa pagkakayakap niya dito at tumambad sa kanyang tiyahin ang masaganang luhang patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Daniela, magsabi ka sa akin ng totoo. Bakit ka umiiyak? Sinong nagpaiyak sa'yo? Malalim na nagbuntong hininga si Daniela. Pinilit niyang pigilan ang kanyang paghikbi para namang sagutin ang tiyahin. Tita Marta, si Manuel po. Nahuli ko po siyang katahalik sa kama namin ng best friend ko. Ano? Nalalaki ang matang tanong ng tiyahin ni Daniela. Hindi ito makapaniwala sa tinuran niya. Sigurado ka ba dyan? Opo, tita. Hindi naman ako bulag Kitang-kita ko kung paano umibabaw si Mitch kay Manuel. Tita Marta, ayoko na. Ayoko na bumalik doon. Dito na lang ako. Oo, dito ka lang. Wag na wag ka nang babalik sa hayop na lalaking yon. Kapag nakita ko talaga yung Manuel na yon, kakalbuhin ko talaga siya, pati na rin yung Mitch na yon. Impact ang babaeng yon. Sabi ko na nga ba, unang kita ko pa lang doon, alam ko nang wala siyang gagawing tama. Napakalaki ng tiwala ko sa kanila Hindi ko alam na kaya nilang gawin yun sa akin. Lalong-lalo na si Manuel. Ilang taon na kami. Talo na nga niyang pakasalan ako tapos itong gagawin niya. Lolokohin niya ako sa sarili pa naming kama. Sinabantalan niyang busy ako para hindi ko malaman na niloloko niya ako. Walang hiya siya. Hindi ko siya mapapatawad. Hay, wag mo nang isipin yon. Ang mahalaga,
Maaga pa lang, nakita mo na kayang-kaya kanyang iputan sa ulo. Pasabuti na rin malaman mo na niloloko ka niya. Naagapan mo pang matali sa kanya. Hindi sumagot si Daniela. Sinapu lamang niya ang kanyang muka at nilamukos ito. Noong gabing iyon, nag-iiyak lamang si Daniela. Hindi pa rin niya matanggap na nagawa siyang lokohin ng lalaking minahal niya higit pa sa buhay niya. Habang halos hindi na siya makahinga dahil sa labis na pag-iyak, wala namang kamalay-malay si Manuel na nasira na ang relasyong matagal niyang iningatan. Kinabukasan, tuwing umaga nakasanayan na ni Marta na magsibak ng kahoy. Dati nga ay kasama pa niya ang pamangkin dahil si Daniela ang siyang nagsasalansan ng mga kahoy na tapos ng sibakin. Payapa ang umaga. Maaliwalas ang hangin. Maganda rin ang gising ni Marta pero mabilis na nasira ang mood niya matapos makita si Manuel na nakatayo sa harap niya. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Marta habang tumatayo. Alam ko po na nandito si Daniela. Pwede ko po ba siyang makausap? Gusto ko lang po na magpaliwanag sa kanya. Ngumisi si Marta. Umayo siya ng tindig habang mahigpit ang hawak sa itak na nangingintab pa ang gilid dahil halos kakahasa lang. "Ano pang ipapaliwanag mo? Kung paano siya niloko? Kung paano nakisaw-saw ka sa iba kahit na alam mo may kinakasama ka na?" Hindi po ganun. Gusto ko pong linawin ang lahat. Hindi ko po talaga sinasadya nangyari. Hindi ko alam kung paano umabot sa ganung point. Hindi ko nga po maalala na kasama ko si Mitch sa kwarto na yun . Basta nagising na lang ako, nakatabi ko na siya. "Huwag mo nga akong gawing tanga, Manuel. Hindi ako pinanganak kahapon para gagawin mo, ha? Kung nabilog mo ang ulo ng pamangkin ko, ibahin mo ako. Gasgas na yung mga rason na sinasabi mo. Kaya pwede ba? Umalis ka na bago pa ikaw ang sunod na tamaan nitong hawak ko." Tinapunan ni Manuel ang tingin ng hawak ni Marta, pero hindi siya nagpasindak. Isinigaw niya ng malakas ang pangalan ni Daniela, at makalipas lamang ang ilang sandali, lumabas na ito. "Anong ginagawa mo dito?" Walang emosyon na tanong ni Daniela habang nakakrus ang magkabilang braso. "Uwi na tayo. Please, sumama ka sa akin at hayaan mo akong magpaliwanag." "Cut the drama, Manuel. Ayoko nang marinig ang paliwanag mo. Gusto na ang nakita ko kaya pwede ba? Tapusin na natin ang relasyon natin at umalis ka na." "Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama." Dahang-dahang humakbang si Manuel at walang ano-ano itong lumuhod sa harap ni Daniela at hinawakan pa ang mga kamay nito. "Patawarin mo ko. Hindi ko talaga alam kung paano nangyaring kasama ko si Mitch sa kwarto natin. Hindi ko alam kung bakit umabot sa point na may nangyari pa sa amin." "Huwag mo nga akong baliwin, Manuel." Tinabig niya ang kamay ni Manuel dahilan para mapasalampak ito sa lupa kung saan siya kasalukuyang nakaluhod. Lumapit siya sa kanyang tiyahin at bigla niyang hinablot ang itak na hawak nito. "Aalis ka ba? O idadampi ko sa itong itak na to?" Dahil sa pagbabanta ni Daniela, agad na tumayo si Manuel at umagaw sa atensyon ng mga taong nanonood sa kanila. "Isang beses ko lang uulitin ang sasabihin ko, Manuel. Umalis ka na at huwag nang babalik pa dito. Dahil wala na akong balak na makipag-ayos sa'yo. Alis!" Hindi na nagawa pang umimik ni Manuel. Idinampi kasi bigla ni Daniela sa pisngi niya ang talim ng itak na hawak niya. Tahimik na nilisa ni Manuel ang lugar na yon at nang makaalis siya, nakaramdam na ng panghihina ng buong katawan si Daniela. Ang tapang na ipinakita niya ay naglaho na. Nanlambot na rin ang kanyang mga tuhod. Muntik pa nga siyang matumba. Buti na lang at inalalayan siya ng kanyang tita Marta. "Bakit ka pa kasi lumabas? Lalo lang tuloy na dagdagan ang sugat niyan sa puso mo." "Mas okay na rin na nagkausap kami. Tinuldukan ko na rin naman ang relasyon namin. Sana lang, hindi na siya bumalik. Dahil pagod ng isip ko. Parang saasabog na." "Huwag mo na siyang isipin. Isipin mo ang sarili mo. Huwag ka na rin magpakipagbatuhan ng salita. Masabuti nang tumahimik ka na lang para hindi ka na din masaktan. O huwag kang mag-alala. Hanggat kasama mo ako, hindi ko hahayaan na lapitan ka ng gagong yon. Dadaan muna siya sa bangkay ko bago niya magawa yon." Matapos magsalita ay mahigpit na niyakap ni Marta ang pamangkin. Sa mga oras na yun kasi ay tanging yakap lamang niya ang kaya niyang ibigay.
Buo na ang loob ni Daniela na hindi na muling magpakita pa kay Manuel. Kaya nang alokin siya ng tiyahin na umuwi muli sila sa probinsya, ay walang pagdadalawang isip siyang pumayag. Mula Cavite, lumuwas sa Nueva Ecija ang magtiyahin. Nagtungo sila sa kanilang kamag-anak at doon muna nakituloy. May pagkachismosa ang mga kamag-anak ni Daniela. Alam ng mga ito na may kinakasama ito at maalwan rin ang buhay. Kaya laking pagtataka ng mga ito nang makita siyang nakasuot ng lumang damit. Mabilis tuloy siyang naging laman ng usap-usapan ng mga matatandang matatabil ang dila. Sanay sa hirap si Daniela dahil doon siya nagsimula, kaya hindi siya nahirapan mag-adjust sa buhay probinsya. Literal na back to zero ang nangyari sa kanya dahil wala naman siyang binitbit na kahit anong gamit. Maski nga ang joint account nila ay pinaabayan na rin niya kay Manuel. Maraming kakilala ang tita Marta ni Daniela. Umaangkat ito ng gulay sa mga suki niya at inalalako nila ito ng magkasama. Ginawang abala ni Daniela ang sarili niya. Binuhos niya ang lahat ng oras niya sa kung ano-anong bagay para lang makalimutan ang tungkol sa kanila ni Manuel. Makalipas ang 2 buwan, "Bili na po kayo ng gulay! Sariwang-sariwa po! Gulay! Gulay kayo riyan!" Paulit-ulit na sambit ni Daniela sa bawat taong dumadaan sa pwesto nila. "Ale, bili na po kayo ng gulay o pampahaba ng buhay. Bili na po, mura lang." Halos silahin na niya ang mga mamimili para lang makabenta. Natatawa naman sa kanya ang kanyang tiyahin. "Ikaw talaga, Daniela. Gagawin mo talaga ang lahat para lang makabenta." Napapailing na sambit ni Tita Marta habang natatawa pa. "Hindi mo naman kailangang gawin yan. Sa 2 buwan nating pagbebenta ng sariwang gulay, nakakuha na rin naman tayo ng mga suki. Mamaya lang ay dadami ng customer natin. Maaga pa naman kasi kaya kaunti pa lang ang namimili." "Sa bagay, may katwiran ka po. Pero mas maganda pa rin na mas dumami ang customers natin. Mas marami, mas masaya." "Tama ka dyan. Pero pwede bang maupo ka na muna? Kanino ko pa napapansin na parang namumutla ka. Ayos ka lang ba?" Tumango si Daniela. Pinunasan niya ang butil-butil na pawis sa kanyang muka. "Ayos lang po ako, tita. Medyo masama lang ang pakiramdam ko pero ayos lang naman po ako." "Masama pala ang pakiramdam mo. Bakit sumama ka pa sa pagtitinda? Kaya ko naman na dito. Gusto mo ba ipasundo na kita sa mga pinsan mo? Magpahinga ka na lang muna sa bahay." "Huwag na po. Hindi na kailangan. Kaya ko naman eh. At saka mas magkakasakit ako kapag nasa bahay. Pinapatay ako sa lungkot." Nagsuot ng pekeng ngiti si Daniela matapos niyang sabihin yun. Hindi nakaimik si Tita Marta. Batid niya at saksi siyang ginagawa ng pamangkin niya ang lahat para lang makalimutan si Manuel. Alam niyang hindi ganon kadaling makalimot, lalo na at unang pag-ibig ito ng pamangkin niya. Hindi rin niya ito pinuwepwersa dahil batid niya na ang paghilom ng sugatang puso ay matagal na proseso. Tumikhim siya. Ipinagpatuloy niya ang pagtatali ng goma sa sitaw habang inoobserbahan ng pamangkin. Patuloy na humatak ng customer si Daniela. Swerte naman na may ilang pumapasok sa tindahan nila upang mamili. Abala na ang magtiyahin sa pag-aasikaso ng customer. Nang iabot ni Daniela ang petchay na nilagay niya sa plastik, napahawak siya ng mahigpit sa tiyahin dahil biglang nagdilim ang kanyang paningin. "Daniela, ano nangyari sa'yo?" Tanong ni Tita Marta habang mahigpit ang hawak sa pamangkin. Hindi sumagot si Daniela at makalipas pa ang ilang sandali, nawalan na siya ng malay. Agad na humingi ng tulong si Tita Marta. Nagsisigaw siya hanggang sa lapitan sila ng boy sa kabilang tindahan. Binuhat nito si Daniela at isinakay sa tricycle. Ibinili naman ni Marta ang pwesto nila sa tabing tindahan bago isugod ang pamangkin sa ospital. Nang makarating sila sa ospital, agad na ipinasok sa emergency room si Daniela. Naiwan naman sa labas si Marta. Habang ini-examine ng pamangkin, hindi siya mapalagay. Nagpaikot-ikot siya sa labas ng emergency room habang naghihintay ng resulta. Makalipas ang ilang oras, napatayo si Marta nang makitang lumabas na ang doktor na siyang tumitingin sa kanyang pamangkin. "Magandang araw po. Kayo po ba ang guardian ni Daniela Maceda?" Tumango si Marta bilang tugon. "Ako nga po. Kamusta po siya?" "She's fine. Stable na siya ngayon. Nagkamalay na siya kanina pero pinagpapahinga muna namin.
hindi pa siya advisable na i-discharge since kailangan pa namin siyang obserbahan. Salamat naman po sa Diyos at okay ng pamangkin ko. Huminga ng malalim si Martha. Humawak siya sa dibdib dahil sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Dok, oo nga pala. Ano pong nangyari sa pamangkin ko? Bakit po siya nahimatay? Yun nga pong una naming titingnan. Nagsagawa kami ng ilang pagsusuri. Blood chemistry, CBC at isa na rin pong serum pregnancy test para makasigurado. Serum pregnancy test? Utal na tanong ni Martha sa doktor habang magkasalubong pa ang magkabilang kilay. Dok, bakit po kailangan ng ganoong test? Buntis po ba ang pamangkin ko? Ang ekspresyon ng mukha ng doktor ay labis na ikinagulat ni Martha. Bigla kasi itong ngumiti at tumango sa kanya. Base sa kasulukuyang resulta ng serum HCG test, may mataas na antas ng HCG hormone sa dugo ni Daniela. Ibig sabihin po, posibleng buntis siya. Napaatras si Martha dahil sa narinig. Umawang ang labi niya dahil sa pagkabigla. Diyos ko po, buntis si Daniela. Hindi pa po natin tiyak ang lahat ng detalye, pero positive na pong resulta. Kailangan po natin siyang ma-examine palalo at mainam din po kung makakausap namin siya ng masinsinan. May mga bagay din kaming kailangan malaman mula sa kanya. Opo, Dok. Ako na pong bahalang kumausap sa kanya. Salamat po sa lahat. Walang anuman po. Kapag may kailangan po kayo, magsabi lang po kayo. Tumalikod na ang doktor na siyang tumingin kay Daniela. Pinayagan na rin si Martha na pumasok sa emergency room upang silipin ang pamangkin. Pagpasok niya, tahimik ang silid. Nakahiga si Daniela. Maputla pa rin ang labi nito pero gising na. Tita Martha. Pagtawag ni Daniela sa tiyahin na marahang umupo sa tabi niya. Ano po nangyari? Nasa ospital po ba tayo? Bakit po tayo nandito? Nahimatay ka kanina kaya dinala ka kagad namin dito. Kamusta ang pakiramdam mo? Medyo nahihilo pa rin po, pero kaya naman na. Sinubukang bumangon ni Daniela. Inalalaya naman siya ng tiyahin niya. Halika na po, Tita Martha. Balik na po tayo sa pwesto. Baka hinahanap na po tayo ng mga customer natin. Huminga ng malalim si Martha. Tumikhim siya bago nagsalita. Daniela, hindi pa kasi tayo pwedeng umuwi. Po? Bakit po? Daniela, ba hindi ka sinasabi sa akin? Aminin mo nga. Alam mo bang buntis ka? Ako po? Buntis? Tumango si Martha bilang tugon. Hindi ko po alam. Hindi makapaniwala si Daniela. Napalunok siya habang nakatingin sa tiyahin na nangungusap ang mga mata. Tita, ano pong gagawin ko? Kung kailan kami naghiwalay ni Manuel, saka pa nabuo to. Anong balak mo ngayon? Ipapaalam mo ba kay Manuel yung kondisyon mo? Daniela, hindi sa pag-aano ha? Kung totoosin naman, ay kakayanin natin na palakihin ang batang yan ng walang ama. Pero alam nating pareho na mahirap lumaki nang hindi buo ang pamilya. Lalo na sa panahon ngayon, mapanghusga na ang mga tao. Baka maging tampulan ng tukso ang magiging apo ko sa'yo. Hindi nakaimik si Daniela. Hindi pa rin siya makapaniwala sa isiniwalat ng tiyahin niya. Halos isang araw din na natili sa ospital si Daniela. Kinabukasan na kasi siya pinayagan ma-discharge dahil inobserbahan pa siya ng mga doktor. Pagka-uwi naman niya ay hindi siya pinayagan ng kanyang tiyahin na sumama sa kanya sa pagtitinda. Pagka-uwi nila galing sa ospital, palihim na bumili ng pregnancy test sa pharmacy si Daniela. 5 na nga ang binili niya para makasigurado. At nang ginamit niya yon ay sinampal siya ng katotohanan. 2 linya ang lumabas sa lahat ng pregnancy test. Kumpirmado ngang siya ay nagdadalang tao. Dahil mag-isa lamang sa bahay, pinag-isipan ni Daniela ng mabuti kung ipapaalam niya ba ang kanyang pagbubuntis sa tatay nito. Ayaw niyang lunukin ang kanyang mga sinabi laban dito. Ngunit iniisip niya rin ang kapakanan ng anak. Ayaw naman niyang lumaki ito nang walang ama. Kaya nang dumating ang tiyahin mula sa pagtitinda, ay binigkas na niya dito ang kanyang desisyon. Sigurado ka ba niya sa nais mong gawin? Talaga bang babalik ka kay Manuel at sasabihin pa sa kanya ang totoo? Hindi ko po alam, Tita Martha. Naguguluhan pa rin po ako dahil hanggang ngayon, naiisip ko pa rin yung panaloko na ginawa niya sa akin. Pero ayoko naman po kasing ipagkait sa anak ko na magkaroon ng isang buong pamilya.
Ako na lang po magpaparaya. Pipilitin ko na lang nakalimutan na lang ang lahat. Kung yan ang nais mo mangyari, hindi kita pipigilan. Gusto mo bang umuwi na tayo ulit sa dati nating bahay? Sasamahan kitang harapin si Manuel. Salamat po, Tita Marta. Hindi niyo po ako pinapabayaan. Ngumiti si Marta ng pilit. Baka sa kanya ang hindi pagsang-ayon sa desisyon ng pamangkin. Kung saan ka masaya, doon din ako. Alam mo namang suportado kita sa lahat ng bagay, hindi ba? Basta tatandaan mo, tatalikuran ka ng lahat. Pero ako, hindi kita tatalikuran dahil mahal na mahal kita. Kahit hindi ka lumabas sa akin, anak na rin ang turing ko sa'yo. Lagi mo yung tatandaan, ha? Opo, Tita Marta. Mahal na mahal ko rin po kayo. Matapos magsalita ay tumayo si Daniela at tumakbang palapit kay Marta. Tsaka niya ito niyakap ng mahigpit. Luluwas tayong muli. Pero pwede bang ipaubos ko muna ang mga paninda natin? Sayang kasi ang puhunan natin doon kapag iniwan lang natin. Wala naman pong problema. Bukas po sasamahan ko na po kayo magtinda. Maayos naman na po ako. Tungkol dyan, hindi ko na yan papayagan. Bed rest ang payo ng doktor sa'yo. Yun ang susundin mo. Pabalik ka nga lang pala ulit doon, ha? Nakaschedule ka pa for ultrasound. Sige po, tita. Nagbuntong hininga ng malalim si Daniela. Nang malukot ang mukha niya, hinawakan ng tsahin ang magkabilang pisngi niya at binatak ito upang pangitiin siya. Bakit malungkot ka? Masama yan sa buntes. Sige ka. Gusto mo ba nakasimangot yung anak mo kapag lumabas siya? Ayaw mo ba ng masayahing bata? Siyempre po gusto. Pero ewan ko ba, hindi ko talaga maiwasan eh. Daniela, blessing ang sanggol. Nabuo naman yan noong tipong nagmamahalan pa kayo ni Manuel. Kaya wag mo sanang isipin ang kamalasan na nabuo siya sa ganitong sitwasyon. Nagkataon lang talaga na nagkaproblema kayo ng ama niya. Pero labas doon yung batang nasa sinapupunan mo, ha? Wala siyang kasalanan. Alam ko po, hindi ko rin naman po pinagsisisihan na binigay siya sa akin ngayon. Siguro po, paraan to ni Lord para sabihin sa akin na may saysay pang buhay ko. Kaya binigyan niya ako ng dahilan para magpatuloy pa. Hindi ko alam ang pakiramdam ng buntis dahil hindi naman ako nag-asawa mula nang ampunin kita. Pero Daniela, ingatan mo ang sarili mo dahil as long as safe ka, safe din ang baby mo. Opo, Tita Marta. Maraming salamat po. Natapos sa mainit na pagyayakapan ng pag-uusap ng magtiyahin. Kung titingnan sila, para talaga silang mag-ina. Makalipas ang mahigit 1 linggo, bago lumuwas, tinapos muna ni Daniela ang check-up niya sa OB-GYN niya. Tiniyak muna niyang malusog ito bago sila magtungo sa Maynila, kung saan naroon ang ama ng kanyang anak. Madaling araw pa lamang ay bumiyahe na ang magtiyahin at hapon na nang makarating sila sa Maynila. Bukas na lang natin puntahan si Manuel. Anong oras na rin? May kakilala ako dito. Dati ko siyang kaklase. Nagsabi ako sa kanya at umayag siya sa kanila muna tayo tumuloy hanggang bukas. Bakit po kailangan pa nating tumuloy sa iba? Kung pwede namang dumiretso na lang tayo sa bahay niya? Mahaba ang naging biyahe natin. Kahit pa nakaupo ka lang buong biyahe, naalog pa rin ang bus. Pagod pa rin ang katawan mo, kaya kailangan mo na magpahinga. Malapit lang kasi ang bahay niya dito kaya sinamantala ko ng manghingi ng pabor sa kanya. Kumamot sa kanyang sentido si Daniela bago sumagot. Tumikhim din siya habang diretso ang tingin sa tiyahin. Hindi pa naman po ako pagod. Pero sige po, ipagpabukas na lang po natin ang pagpunta kay Manuel. May bukas pa naman po eh. Niyayaan na ni Marta ang pamangkin patungo sa bahay kung saan sila tumuloy. Pagpunta nila doon ay malugod silang pinatuloy na parang parte sila ng pamilya. Kinabukasan, pasado 10:00 na ng umaga nang umalis ang magtiyahin sa lugar kung saan sila tumuloy. Walang tigil silang nagpasalamat hanggang sa makasakay sila ng tricycle patungo sa village kung saan naroon ang bahay nila ni Manuel. Daniela, ayos ka lang? Komportable ka naman ba? Tanong ni Marta habang hawak ang kamay ng pamangkin na nakapatong sa tuhod nito. Tumango si Daniela. Nalingon niya ang tiyahin at nginitian ito. Nagsisimula na po akong tulungan ng sarili ko. Pinipilit ko po nakalimutan na lang ang ginawa sa akin ni Manuel para sa magiging anak namin. Tita Marta,
Sa tingin niyo po, kapag nalaman ni Manuel na magkakaanak na kami, magbabago na po kaya siya? Hindi na niya ako lolokohin? Hindi na niya uulitin ang mga ginawa niyang pagkakamali noon? Sa tingin ko, magbabago ang lahat kapag nalaman niya. Malaking adjustment ang gagawin nun sa bahay niya. At tama ka. Baka hindi na nga niya ulitin ang mga pagkakamali niya. Baka nga magbago na yon. Gano'n naman kasi ang instinct ng ibang mga lalaki. Tumitino kapag may bata nang involve. Sana nga po magdilang anghel kayo, no? Para na rin sa ikabubuti ng anak ko. Ngumiti ng mapait si Tita Marta. Pagkatapos noon ay hindi na siya umimik pa. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ligtas silang nakarating sa bahay ni na Daniela. Pagbaba pa lamang ng tricycle ay nagtaka na si Marta kung bakit tila napakaraming tao sa may bakuran ng bahay ng kanyang pamangkin. Kaya hindi siya nag-atubili na itanong ito. Daniela, bakit napakarami namang tao sa loob ng bahay niyo? Anong meron? Parang may party naman. Ani Tita Marta habang diretso ang tingin sa loob ng bahay. Wala akong alam. Hindi ko rin alam kung anong meron dyan. Kapwa walang alam ang magtsahin, kaya nang may lalaking lumabas sa gate nila, ay hinila ito ni Marta at tinanong. Tutoy, anong meron dyan sa loob? Anya habang nakahawak sa braso ng lalaking mukhang mas bata pa kay Daniela. Announcement po ng pregnancy. Nagkatinginan ang magtsahin dahil sa tinura ng lalaki. Pregnancy? Kaninong pregnancy? Tanong ni Daniela. Kay Ate Mitch po. Magkakaanak na po sila ni Kuya Manuel. In-announce po nila kanina. Umawang ang bibig ni Daniela dahil sa narinig. Ang galit niyang pilit binura sa kanyang dibdib ay muling nanumbalik dahil sa isiniwalat ng lalaki. Kailangan pa po ba kayo? Aalis na po kasi ako. Binitawan na ni Marta ang braso ng lalaki. Naglakad naman ito palayo sa kanila. Daniela. Bago pa man maipagpatuloy ni Marta ang sasabihin niya, tinalikuran na siya ni Daniela at nagsimula na itong maglakad. Sinundan naman niya ito. Nagbunga pa lang kawalang hiya ang ginawa nila. Nagawa pa nilang magpa-party. Ang masaganang luhang umaago sa kanyang pisngi ay mabilis niyang pinunasan gamit ang kamay na nakakuyom. Akala ko'y mahal niya ako. May paluhod-luhod pa siyang nalalaman, sinungaling naman siya. 2 buwan pa lang ang nakakalipas. Parang sa 2 buwan na yun, ang bilis niya ako nakalimutan. Ganun ba talaga kababaw ang pagmamahal niya sa akin? Para ganun kabilis niya akong palitan? Hindi mo deserve na maranasan ang lahat ng to. Maging ako, hindi rin ako makapaniwala na kayang gawin sa iyo to ni Manuel. Pero anong magagawa natin? Ito ang ginusto niya. I hate him to the bones. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa kanya. Mamamatay akong bitbit ang galit ko sa kanya. Maghinay-hinay ka lang. Alalahanin mo nagdadalang tao ka. Bawal sa'yo ang ma-stress. Makakasama yan sa'yo. Balik na po tayo sa probinsya, Tita Marta. Ayoko na po dito. Hindi na sumagot pa si Marta. Dumiretso na ang magtsahin sa bus station. Maswerte pa silang naabutan ng biyahe dahil kung hindi ay maghihintay pa sila ng ilang oras bago makasakay. Habang umaandar ang bus na sinasakyan nila, nakatanaw lamang si Daniela sa bintana ng bus. Nakatulala siya at walang luwang pumapatak sa mata at iyon ang mas mahirap. Parang nakabilanggo ang mga luha niya nung sandaling iyon. Maluwag ang trapiko nung nasa biyahe sina Daniela at Marta, pero masikip ang dibdib niya. Nasasaktan pa rin siya dahil hindi mawaglit sa isip niya ang kanyang nalaman. Makalipas ang 2 linggo, hindi masela ng pagbubuntis si Daniela, pero hindi na siya hinahayaan ng tiyahin na kumilos-kilos sa kanilang pwesto kahit pakasama pa rin siya sa pagtitinda. Napakatumal naman ngayon, Daniela. Pasado 3:00 na ng hapon, pero magkano pa lang ang benta natin? Bakit kasi ganito ang mindset ng mga tao? Tabi-tabi ang nagtitinda ng gulay. Kaya tingnan mo, hirap makabenta. Idagdag pa yung bagong tayo na gulayan sa bungad. Sa sobrang mura, halos ipamigay na. Nakita ko nga po yun nung dumaan ako dun para bumili ng pagkain. Sinilip ko po yung mga paninda nila. Mukha namang fresh, pero bakit kaya pamigay ang presyo nila?
Hindi ba sila lugi dun? Malay ko sa kanila. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Martha. Binaling niya ang tingin sa mga taong dumadaan sa pwesto nila. Mukhang kailangan na natin mag-isip ng panibagong pagkakakitaan. Matumal na ang gulay. Natahimik si Daniela hanggang sa makaisip siya ng ideya. Gumuhit ang malaking ngiti sa magkabilang gilid ng kanyang labi. At nang mapansin ito ni Martha, agad siyang tinanong nito. Anong iningiti-ngiti mo dyan? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Martha sa pamangkin. Tita Martha, naisip ko lang po, yung recipe ng burger na binebenta namin ni Manuel, alam ko po kung paano gumawa nun. Magtayo po kaya tayo ng snack house. Ibenta po natin yung product niya. Kasama rin naman po ko sa nagplano para mabuo yun eh. So pwede ko rin pong gamitin ng recipe nun. Napaisip si Martha. Napakagat siya sa kuko niya habang nakatingin sa pamangkin. Alam mo, tama ka. Subukan natin yan. May kaunting ipon ako. Gawin nating puhunan niyon. Sige po, dagdagan ko na lang po. May naitabi pa naman po ko mula sa binibigay niyo sa akin. Planuhin na natin yan tapos simulan na natin kaagad. Pinagkiskisa ni Martha ang magkabilang palad niya. Excited na akong itayo ang negosyo natin. Ipaubos na lang natin itong mga paninda natin tapos i-general cleaning natin to. Dito natin itayo ang stock house na sinasabi mo. Nakangiting tumango si Daniela. Hindi pa man sila nagsisimulang magplano, buong-buo na ang mga nais niyang gawin sa isip niya. Plakado na ang lahat at nakalatag na. Ipinaubos muna ng tiyahin ang mga tinda nilang gulay. Binente nila ito sa mga kahilera nila upang mapabilis ang pagsisimula nila ng bagong negosyo. Maganda ang lokasyon ng pwesto nila. Sentro ito, kaya naman tiyak na maraming tao ang mahahatak nila. Makalipas ang 2 linggo. Bagong simula. Ani Daniela habang inaayos ang harapan ng kanilang pwesto. Bukas na sila noon at naghihintay na lamang sa kanilang unang customer. Makalipas ang ilang sandali, may babaeng nagpapalinga-linga sa harap ng pwesto ni Daniela. Nang magtama ang mata nila, nginitian niya ito at nilapitan. Good morning ate, opening po namin ngayon. Bili na po kayo, pang bueno mano lang. Ano bang mga tinda nyo? Ito po. Nakangiting inabot ni Daniela sa babae ang pinaprint niyang menu at inisa-isa dito ang kanilang paninda. Meron po kami dyang fries na may 3 flavors. May juice din po kami at may iba't iba din pong flavor. At ang specialty po namin, burger. Homemade po yung karne niyan at promise ko po sa inyo na makakalimutan yung pangalan nyo dahil sa sobrang sarap. Sige nga, subukan ko nga yung burger nyo. Basta kapag hindi ko nakalimutan yung pangalan ko, ibabalik mo ang bayad ko. Napakamot sa kanyang ulo si Daniela dahil sa tinura ng bumibili. Sige po, bigyan mo ko ng 2 cheeseburger. Make the patty double. Pakilagyan ng coleslaw, ha? Yung drinks naman, iced tea na lang. Okay po, order coming up. Matapos magbayad ay agad nang pinahanda ni Daniela ang order nito sa tiyahin. Upo muna po kayo habang naghihintay, ma'am. Pasok po kayo dito, may dine-in naman po tayo. Hindi sumagot ang naturang customer kay Daniela, pero tinanguan naman siya nito. At makalipas nga ang mahigit 10 minuto, here's your order po, ma'am. 2 cheeseburger, 1 dine-in at 1 take-out, at 1 medium iced tea. Ani Martha sabay labag sa tray na may lamang order na inihanda niya. Hindi sumagot ang babae. Sinipat niya ang order niya at tinikman ito. Unang kagat pa lang, napapikit na ang babae. Ang bawat nguya niya'y ninanamnam niya ang kanyang kinakain sa kanyang bibig. Grabe! Sobrang sarap nga! Ang juicy ng patty! Nanunuot sa bibig yung lasa niya. Perfect yung pagkakakombine ng mga sauces. Ang galing! At saka hindi basta-basta siya ha. Worth it yung price kasi kahit isang ganito lang ang kainin mo, mabubusog ka na. Dahil sa papuri na tinura ng customer, nagkatinginan ang magtiyahin at kapwa sila napangiti. Sino nag-prepare ng patty? World class ang pagkakatimpla. Ang sarap! Anito habang naka-thumbs up pa. Itong pamangkin ko po ang gumawa ng patty at ng tinapay, mama. Wow! Ang galing! Alam nyo,
may potential na pumatok itong snack house ninyo. Sana marami pang bumuli para matikman din nila. Maraming salamat po. Muling umorder ng 2 pa ang customer at habang naghihintay, nag-iengganyo pa siya sa ibang nadaan. Kaya kahit paano ay may bumibili kina Daniela. At ang lahat ng iyon ay pare-pareho ang sinasabi. Lahat sila ay nasarapan sa kanilang paninda. Lumipas ang maghapon, hindi man lang nabakante ang snack house ni Daniela at Marta. Maaga ring naubos ang kanilang paninda kaya maaga silang nakapagsara. Grabe talaga ang swerteng binibigay ng buntisan, no? Akalain mo yun, sold out ang lahat ng paninda natin. May humabol pa nga, di ba? Natatawang saad ni Marta. Kasalukuyan silang naglalakad ng pamangkin patungo sa sakayan ng tricycle. Hindi naman po ako yung swerte, kundi yung bueno mano natin. Totoo nga po talaga yung kasabihan na kapag magandang bueno mano, mauubos ang paninda mo. Sana bumuli ulit siya sa atin bukas, no? Ngumiti si Marta bago sumagot. Sana. Pero alam mo, ipagpasalamat na lang natin na sinwerte tayo ngayong araw. Nabawi agad natin ang puhunan at itong tubo, idadagdag ko ulit sa puhunan para mas marami tayong itinda. Okay po yan. Pondohan lang po natin ng pondohan hanggang sa lumaki at lumago ang negosyo natin. Naku, sana nga para naman maranasan ko rin umasenso. Darating din po tayo dyan, Tita Marta. Wala naman pong imposible kapag matyaga ka. At naniniwala po ko na balang araw, maaabot nyo rin po yung buhay na pinapangarap nyo. Hindi lang ako kasama ka doon dahil hangad ko na makasama ka sa pag-angat ko. Anak kaya kita kahit hindi ako nag-iri sa'yo. Maraming salamat po talaga, Tita Marta, ha. Matanda na po ako pero hanggang ngayon, inaalagaan nyo pa rin po ako. Iyon kasi ang pinangako ko sa nanay mo noon nung nabubuhay pa siya. Sabi ko sa kanya, hanggang nabubuhay ako, aalagaan ko at hindi pababayaan ang pinakamamahal niyang anak. At ikaw yun. Alam mo, Daniela, kung nasan man ang nanay mo, alam ko na proud siya sa'yo. Alam ko po na kahit ikaw, Tita Marta, alam kong proud ka din sa akin. Kaya hindi po kita bibiguin. Aangat po tayo sa buhay ng magkasama. Wala pong iwanan. Matapos ang successful grand opening ng kanilang business, ipinagpatuloy ni Marta at ni Daniela ang pagtitinda hanggang sa lumaki na ng lumaki. Maging ang katabing pwesto ay nabili na rin nila. Naging instant blockbuster ang paninda ni Daniela at kahit papaano, naging maalwa ng buhay nila at nakaipon na rin siya para sa kanyang panganganak. Mabilis ang kanilang naging pag-unlad. Nakakuha na rin sila ng ilang tao kaya noong nanganak siya ay hindi pa rin nawala ng katulong sa pagtitinda ang tiyahin niya. Makalipas ang 5 taon. Good morning, Miss Daniela. Ready na pong representative natin for the National Cook-Off. Kasalukuyan na po nilang inihahanda ang mga gagamitin nila. Kasalukuyan nag-i-scroll sa social media si Daniela nang lapitan siya ng kanyang personal assistant. Tell them na huwag kabahan. Bibigyan ko siya ng bonus kapag nakasungkit nila ang first place. Sabihin mo rin sa kanila na kapag may problema, huwag mahiyang magsabi sa akin, ha? Sagot ko sila. Masusunod po, Miss Daniela. Nang umalis ang assistant niya, muli niyang ipinagpatuloy ang pag-i-scroll sa social media. At ilang sandali pa, nagring naman ang cellphone niya. Tumatawag ang kanyang Tita Marta. Hi, Tita. Kamusta po dyan sa snack house? Ani Daniela pagkasagot pa lamang niya ng tawag. Tumawag po ba sa inyo yung yaya ni Sabrina? Nasabi po kasi sa akin na pupunta raw po sila dyan. Wala pa dito ang anak mo. Mamayang hapon pa yata yun. Tungkol naman dito sa snack house. Okay lang naman. Dagsa pa rin ng tao, pero lumabas lang ako sandali para tumawag at kamustahin ka dyan. Nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Nag-aalala? Ngumisi si Daniela bago magpatuloy. Bakit ka naman mag-aalala sa akin? Sinamahan ko lang naman ng staff natin para lumaban ng competition. Kasi... Sandaling binalot ng katahimikan ang paligid. Narinig pa ni Daniela na tumikhim ang tiyahin niya bago nito sambitin ang nais nitong sabihin. Tiningnan mo ba ang guest list ng nasabing kompetisyon? Kung sino-sino ang mga participants? Hindi ko po sinilip. Bakit po? May problema po ba? Meron.
Isa sa participants ang burger shop ninyo ni Manuel. Daniela, mukhang posible kayong magkita anumang oras. Shit, wala na akong time na umiwas. He's fucking here. Mabilis na tumalikod si Daniela nang makitang pumasok sa entrance ng VIP lounge si Manuel. Napapikit siya at napabuntong hininga habang nag-iisip kung paano siya lalabas doon. Ano ba namang kamalasan to? Paano ko lalabas dito ngayon? Pipingtura ni Daniela habang napapakagat labi na. Aninag ni Daniela mula sa gilid ng mata niya si Manuel. Naupo kasi ito halos isang dipa lamang ang layo sa kanya. Kasalukuyang nakatutok sa cellphone niya si Manuel at ito ang ginamit na pagkakataon ni Daniela para makaalis sa lugar na yon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay mas lalo pang napabilis ang pagkikita ng dalawa. Pag-ikot kasi ni Daniela, natipalok siya at maswerteng nasambot siya ni Manuel. Halos malaglag ang panga ni Manuel dahil sa sobrang gulat. Matapos mapagtanto na ang babaeng tinulungan niya ay ang dati niyang nobya. Mabilis namang umayos ng tindig si Daniela at inayos ang suot niyang skirt. Daniela, you're here. Walang pagdadalawang isip na niyakap ni Manuel si Daniela. Pero itinulak siya nito palayo at sinampal pa ng napakalakas dahilan para sapuhin niya ang kanyang pisngi. Pag na wag mo nga hawakan ni dulo ng buko, magkakasubukan tayo. Nang gagalaiting tura ni Daniela habang nakaduro ang hintuturo kay Manuel. Kumusta ka na, Daniela? Akala ko hindi na kita makikitang muli eh. Alam mo bang nilibot ko ang buong Cavite para lang mahanap ka? Ngumisi si Daniela bago tumugon. Pwede ba? Tantanan mo na nga ako dyan sa mga kasinungalingan mo. Sawang-sawa na ako dyan kaya pwede ba? Layuan mo na ako at huwag na huwag ka nang lalapit ulit sa akin. Tinalikuran na ni Daniela si Manuel pero bago pa niya subukang maglakad palayo, hindi na niya iyon magagawa dahil mahigpit na ang hawak nito sa braso niya. Bitawan mo nga ako, Manuel. Hindi mo na ako pag-aari para manduhan mo ako ng ganyan na. Huwag mo kasi akong talikuran. Kinakausap pa kita. Malumanay ang boses na sambit ni Manuel habang nakahawak pa rin sa braso ni Daniela. Pwede bang mag-usap muna tayo? Dahil napakarami kong gustong sabihin sa'yo. Wala naman tayong dapat pag-usapan. Kung ano man ang namagitan sa atin nun, tapos na yun, pwede ba? Huwag mo nang balik-balikan pa yun. 6 na taong nang nakalipas. Pero hanggang ngayon, bitbit ko pa rin yung konsensya ko. Alam mo kung ano palagi kong buong bibig kapag mag-isa ako. Hinihiling ko na sana. Hindi ko na lang naabot kung ano mang meron ako ngayon. Dahil ito naman ang dahilan kaya mo ako iniwan. Kasi kung hindi tayo nag-celebrate ng araw na yun, baka sakali, hindi nangyari yun. Baka hanggang ngayon ikaw pa rin ang kasama ko. Nangyari nang dapat mangyari. Nakisawsaw ka na sa iba at kahit kailan, hindi mo na mababawi yun kaya pwede ba? Bitawan mo na ako. Aalis na ako. 6 na taon. 6 na taon na kaming nagsasama ni Mitch. Dahil nagbungang pagkakamali na nagawa ko. Pero ni isang segundo sa 6 na taon na yun, hindi ko nagawa na mahalin siya. Dahil hanggang ngayon, ikaw pa rin, Daniela. Ikaw pa rin ang mahal ko. I'm happy to hear that you're suffering from the mistake that you've made. You deserve that. Because you hurt me more than you know, Manuel. Nginitian ni Daniela si Manuel matapos niyang sabihin yon. Ang ngiti niyang iyon ay aning mo'y matulis na kutsilyong bumabaon sa puso ng dati niyang nobyo. Minahal kita higit pa sa buhay ko. Sinuportahan kita. Hindi kita iniwan hanggang sa makamit mo ang tagumpay na ninanais mo. Pero anong sinukli mo sa akin? Niloko mo ko. At sa dami ng babae sa mundo, best friend ko pa talaga napili mo. Walang iya ka rin no? Alam ng Diyos kung gaano ako naging matapat sa'yo. Huwag mo nang idamay ang Diyos, Manuel. Nananahimik siya gaya ng pananahimik na ng buhay ko. Kaya pwede, mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Kalimutan mo na lang ang nararamdaman mo para sa akin. Persahang tinanggal ni Daniela ang kamay ni Manuel pagkatapos niyang sabihin yun. Sa kanya nilisan ang VIP lounge. Sinundan pa siya nito, ngunit bigo nitong makita siya dahil nagtago siya at nakipagsiksikan sa mga manonood sa nasabing cook-off. Hindi na tinapos pa ni Daniela ang naturang cook-off. Bumalik na kaagad siya sa hotel kung saan siya kasalukuyang nag-i-stay
at sa live stream na lamang pinanood ang mga staff niya. Matapos ang cook-off, first place ang nakuha ng snack house na pag-aari ni Daniela, habang ang burger shop na pag-aari ni Manuel ang siyang nakasungkit ng second place. Ika nga ng mga hurado, halos magkapareho ang lasa ng pagkaing inihanda ng magkaibang grupo. Ipinahanda kasi sa kanila ang specialty ng bawat panig, kaya iyon ang inihanda nila. Congratulations team! You all did a great job! May bago na naman tayong pang-display sa snack house. Nakangiting sambit ni Daniela. Nakaupo siya sa kama ng hotel habang ang apat niyang staff ay nagsisiksikan sa couch. Worth it po yung ilang months na pagtitrain niyo sa amin dahil nasungkit natin ang first place. Ang galing niyo po kasi magturo, Miss Daniela. Tura ng isa sa dalawang lumaban sa cook-off. Tama po siya. Kayo po talaga nagpapanalo. Kayo po ang bumuhat ng team. Pagsang-ayon naman ng isa pa. Alam mo, Miss Daniela, kung napapanood niyo lang po itong dalawa kanina, ang galing po nila. Hindi na nga ako nila kinailangan eh. Kahit itanong niyo pa po dito sa assistant niyo. Tura naman ng sub-participant, ang ikatlong representative. Speaking of, oo nga po pala Miss Daniela, ano po nangyari? Bakit hindi niyo po tinapos yung event? Nagka-problema po ba sa store? Umiling si Daniela. Sama ang pakiramdam ko. Ayoko namang maging burden pa sa inyo. Kaya dumiretso na lang ako dito. Tsaka hindi na ako nagsabi. Ayoko magsilbi akong distraction. Hindi ko man kayo napanood on live. Nakita ko pa rin naman kung paano nyo ginawa ang best nyo. Kaya masaya pa rin ako sa naging outcome ninyo. At dahil dyan, magse-celebrate tayo. Magsipag-asikaso na kayo't aalis na tayo after an hour. Sunod-sunod na nagsipagtayuan ng apat. Hanggang sa lahat ng mga ito ay nilisan ang kwarto ni Daniela. Makalipas ang ilang oras, matapos kumain sa labas, nagpatunaw lamang ng kinain si Daniela at ang mga empleyado niya bago sila muling bumalik sa hotel. Nagsipasok na sa kani-kanilang kwarto ang tatlong tauhan ni Daniela, habang ang assistant niya ay nagpaiwan at nanatili sa tabi niya. Gusto pa kasi nitong makipagkwentuhan sa boss niya. Alam mo po Miss Daniela, idol na idol po kita. Paano niyo po nagagawang i-handle ang lahat? Yung pagiging nanay, tapos yung pagiging hands-on sa negosyo. Tapos ang bait-bait niyo pa po. Napaka down to earth. Grabe naman yung papuri na yan ha. Siguro gusto mo ng bonus no? Ngumisi si Daniela matapos niyang biruin ang assistant niya. Napakamot naman ito sa ulo. Hindi po. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Kahit pa itanong niyo sa mga staff natin, laking pasasalamat po namin na ikaw ang naging boss namin. Ang defensive mo naman. Nagbibiro lang ako. Ay, muling kumamot sa ulo ang assistant ni Daniela. Napainom tuloy ito ng tubig bago muling nagpatuloy sa pagsasalita. Miss Daniela, oo nga pala. Kilala niyo po ba yung nag-second place sa cook-off kanina? Why did you ask? Sa kanila po yung nag-trending na burger sa internet. Nilapitan po ko nung CEO nila. Ano bang pangalan nun? Nakapoint ang kamay sa sentido na nag-isip ang assistant ni Daniela sa pag-aakala na hindi kilala ng amo niya ang tinutukoy niya. Ayun, si Mr. Manuel Sambroso. Nagulat nga po ko eh. Ang pogi po pala nun sa palapitan. Sayang may asawa na. Continue. Bakit kanya nilapitan? Ano daw ang kailangan niya sa'yo? Gusto niya daw po na personal na matikman yung product natin. Curious daw po kasi siya kung bakit kinukumpara ng mga hurado ang lasa ng product niya sa lasa ng product natin. What did you do? Did you give him our snack house address? Tumango ang assistant ni Daniela, kaya napap-face palm siya. Bakit po Miss Daniela? May problema po ba? Tanong nito matapos makita ang naging reaksyon niya sa sinabi nito. You're my assistant. Bukod sa pamilya ko, ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Can I tell you a secret? Walang pag-aalinlangan na tumango ang assistant ni Daniela. Umayos pa ito ng upo habang diretsyo ang tingin sa kanya kaya tumikhim siya bago bumuelo ng pagkukwento. Ang totoo niyan, Manuel and I were past lovers. Meaning, he's my ex. He was my first and greatest love. He was the father of my dear Sabrina. Ibig po sabihin, magkakilala po pala kayo? Yes.
At siya ang rason kung bakit maaga akong umalis sa event kanina. Iniiwasan ko siya. Hindi po sa pagiging chismosa, Miss Daniela. Pero bakit niyo po siya iniiwasan? Mabigat ang rason kung bakit kami naghiwalay. 6 years ago, kasalukuyan kami nagsa-celebrate ng 5th anniversary ng burger shop namin, which is yung negosyo nga ni Manuel. Someone told me na masama daw ang pakiramdam niya, kaya umakyat ako sa kwarto para puntahan siya. Nagkasalubong ang magkabilang kilay ng assistant ni Daniela nang bigla nitong pinutol ang kwento niya. Kamot ulo itong nagreklamo sa kanyang boss. Ano ba naman yung kwento mo, Miss Daniela? Nakakabiti naman. After nun, ano po nangyari? I caught him having sex with my best friend. What? Tanong ng kanyang assistant habang nakaawa ang bibig. Cheater pala siya? Kung titingnan siya mukhang faithful eh. Walking red flag naman pala. Sinabi ko ang tungkol sa amin, hindi para siraan siya. Sinabi ko yon para ipaunawa ko sa iyong dahilan ko. Ngayong alam mo na ang lihim ko. Sana naman, manatirin yung lihim. Dahil ayoko malaman ni Manuel na nagkaroon kami ng anak. Ang syala? Taguan po pala ng anak ang tema nyo. Siguro kung ilalagay pong pangalan nyo sa headline ng dyaryo, tsak na maraming bibilit magbabasa ng article tungkol sa love story nyo. Pinagkakatiwalaan kita. So please, ipangako mo sa akin na wala kang ibang pagsasabihan, okay? Atin lang to. Itinaas ng assistant ni Daniela ang kanan niyang kamay bago nagsalita. Safe po sa akin ang sekreto nyo. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Mabuti naman kung ganon. Ilang minuto pang nagkwentuhan ang dalawa ng kung ano-ano pang bagay. At nang parehas makaramdam ng antok, ay nagtungo na rin ang assistant ni Daniela sa kwarto nito at nagpahinga na. Makalipas ang ilang araw, bumalik na rin sa probinsya si Daniela kasama ang mga staff niya. Pagka-uwi pa lamang niya, ay kinuwento na kaagad niya ang tungkol sa muli nilang pagkikita ni Manuel. Bakit naman kasi hindi mo tiningnan kung sino-sino ang kasali doon sa cook-off na yon? Di sana, baka sakali, naiwasan mo pa. Hindi na yun ang iniisip ko, Tita Martha. Ang iniisip ko, anumang oras ay posible nang pumunta dito si Manuel. Ha? Bakit? Huwag mong sabihin sinabi mo sa kanya kung nasaan tayo. Hindi ako. Binanggit sa kanya ng assistant ko. Hindi ko naman kasi nasabihan eh. Malay ko bang maiisip ni Manuel na tatanungin siya? Talaga yung dating nobyo mo, oo. Mautak talaga no? Paano si Sabrina? Paano kapag... Napahinto sa kanyang sinasabi si Martha nang biglang lumapit sa kanila si Sabrina. Ipinakita nito sa ina ang mga braso niyang punong-puno ng stars. Mommy, look! Ang dami ko pong stars, oh! Ani Sabrina habang niyayabang ang braso niya. Sabi ni teacher, ang galing-galing ko daw po. Very good daw po ako. Tamang teacher mo anak, ang galing-galing mo talaga at proud na proud sa'yo si mommy. Nakangiting tura ni Daniela habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Proud na proud din ako sa'yo, apo. Dagdag naman ni Martha. Kapwa niyakap ng batang si Sabrina, si Daniela at si Martha. Baka sa mukha niya ang labis na kasiyahan noong sandaling iyon. Makalipas ang ilang araw, dumating ang kinatatakutan ni Daniela. Pagpasok niya kasi sa snack house, tumambad ang mukha ni Manuel. May bitbit itong bouquet at nang makita nito si Daniela, ay napatayo ito at nilapitan siya agad. Anong ginagawa mo dito? Talagang hanggang dito sinusundan mo pa ako Ilang kilometro ng layo ko sa'yo. Talagang nakasunod ka pa rin. Punta ako dito para sabihin hiwalay na kami ni Mitch. And so? Ano namang pakialam ko kung naghiwalay na kayo? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Daniela habang nakakross pa ang magkabilang braso. Alam kong wala ka ng pakialam, pero gusto kong maging transparent sa'yo. Karapatan mong malaman ng totoo. Totoo? Anong totoo? Bumuelo ng buntong hininga si Manuel. Humakbang pa siya palapit kay Daniela bago sabihin ang nais niyang sabihin. Ang lahat ng nangyari ay isang malaking kalokohan lang. Yung nangyari sa amin ni Mitch, isang malaking kasinungalingan. Hindi maunawaan ni Daniela ang nais iparating ni Manuel. Magkasalubong ang kilay niya. Pilit niyang iniintindi ang tinura nito.
Matagal na palang plano ni Mitch na paghiwalayin tayo. Umanap lang siya ng tiyempo para lang maisagawa yun. Nung 5th anniversary ng negosyo natin, di ba sinabihan kitang hindi ako magiinom dahil gusto kong buo ang isip ko hanggang sa matapos yung celebration. Pero may pinaunom sa akin si Mitch. Juice yun. At nakarating sa akin na may hinalo siya doon. Kaya bigla akong nahilo ilang minuto pagkatapos kong inumin yun. I know that. Nasa banyo ko nun. Biglang kumatot sinabing bigla ka nga daw nahilo. Tinulungan ka daw ni Mitch na dalhin sa kwarto. After nun, nahuli ko na kayo. Halatang halata sa setup. At alam mo ba, hindi ko naman pala talagang totoong anak yung batang pinagbuntis niya noong araw na yun. Dahil ang totoo, buntis na siya bago pa niya gawin ang plano niya. Sandali. Parang gets ko na. Naalala ko na may times na napapaupo si Mitch kasi nahihilo siya. Possible signs ka ng pregnancy yun. Pero ang alam ko, wala naman siyang boyfriend doon. Kaya nga hindi namin siya pinagdadudahan eh. According to her friend, Mitch likes me to the point that she's willing to risk everything just to ruin our relationship. And she succeeded because you left me. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Daniela dahil sa tinura ni Manuel. Guilty siya sa parte na yon dahil iniwan nga lamang niya ito ng bigla. Kung hinayaan mo lang ako magpaliwanag, baka sakali, hindi nagtagumpay si Mitch na tuluyan na tayong sirain. Baka sakali, hindi tayo naghiwalay. Masisisi mo ba ako? Kahit ikaw, kung makita mo kung may kasamang lalaki sa kama ng hubot-hubad, masasaktan ka, hindi ba? Gagawin mo rin ang ginawa ko. Sorry. Kung alam ko lang na desperada si Mitch na agawin ako, di sana nilayuan ko na siya. Ako na sanang umiwan. Kung alam ko lang na higit na pala sa kaibigan ng turing niya sa akin, matagal ko na sana siyang inalis sa buhay natin. Nanatiling walang imik si Daniela. Hindi pa rin kasi nagsisink in sa kanya ang mga isiniwalat ni Manuel. Gusto kong ayusin ang lahat, Daniela. Kaya pa namang maayos, diba? Kaya pa naman nating ayusin ang relasyon natin. Lumunok si Daniela. Kinamot niya ang bandang lalamunan niya bago magsalita. Hindi ko alam, Manuel. Matagal na panahon nang lumipas. Hindi ko nga alam kung mahal pa kita. Wala akong pakialam. Handa naman ako magsimula ulit sa umpisa. Niligawan kita. Gagawin kong lahat. Masungkit ko lang ulit ang pagmamahal mo. Malalim na bumuntong hininga si Daniela. Tinitigan niya si Manuel bago nagsalita. Bahala ka. Basta alam mo nang ayoko. Kung manligaw ka, wag dito. May rules and regulations dito. Bawal ang romance kaya ayokong labagin ang sarili kong rules. Hindi man shock na oo ang nakuha ni Manuel, masaya pa rin siya dahil binigyan pa siya ni Daniela ng pagkakataong makabawi. Noong araw ding iyon, nagsimula na rin si Manuel na ligawan si Daniela. Lahat ng diskarteng ginawa niya noong una niya itong niligawan ay ginawa niya ulit para lamang makuha ang kiliti nito. Araw-araw bumabiyahe si Manuel ng ilang oras para lamang puntahan si Daniela. Palagi niya itong dinadalahan ng bulaklak at mga paborito nitong pagkain. Sinasamahan niya din ito sa lahat ng lakad. Minsan nga ay nagbumuka na siyang bodyguard dahil sa kakabantay. Makalipas ang ilang buwan, I have a surprise for you, Manuel. Kasalukuyang nakahiga sa kumot si Manuel nang sabihin ni Daniela iyon, kaya napabangon siya bigla. Nasa gilid kasi sila ng dalampasigan. Ini-enjoy ang malamig na hangin at ang tunog ng tubig na humahampas sa mga bato. Paano yun? May ngiti sa labi ni Manuel nung sandaling iyon. Pumesto naman sa likod niya si Daniela at tinakpan ang magkabila niyang mata gamit ang kanyang mga palad. Handa ka na? Hindi sumagot si Manuel pero nagsuot naman ito ng malaking ngiti. 1, 2, 3. Kasabay ng pagtanggal ni Daniela ng kamay niya, ang pagsulpot ni Sabrina sa harapan ni Manuel. Nagtaka pa ito kung bakit may batang babaeng nakatayo sa harap niya. Hello po, Daddy! Daddy? Magkasalubong ang magkabilang kilay na nilingon ni Manuel si Daniela. Nginitian lang naman siya nito. Bakit tinawag niya akong Daddy? Sinong batang yan? Sabrina, come here. Ani Daniela. Agad namang lumapit sa kanya ang bata at naupo sa kanyang kandungan.
A few months after we broke up, bumalik ako sa bahay mo. May mahalaga ako na isabihin sa'yo nung araw na yun. Pero inunahan ako ng balita na nabuntis mong araw si Mitch. Kaya hindi na ako tumuloy. Manuel, ang batang ito, siya si Sabrina. Anak natin siya. Anak natin? Hindi makapaniwalang tanong ni Manuel. Nagkaanak tayo? Nakangiting tumungo si Daniela bilang tugon. Sabrina anak, matagal mo nang gustong makita ang daddy mo, di ba? Ayan na siya. Nakaupo na siya sa harap natin. Tumayo si Sabrina. Sinunggaban niya ng mahigpit na yakap si Manuel. Hindi ako makapaniwala. May anak pala ako. Batang nanggaling sa akin. Batang dugo't laman ko. Batang dugo ko ang tinadala. Mangiyak-ngiyak si Manuel habang hinahaplos-saplos ang mukha ni Sabrina. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon siya ng anak na tunay ngang sa kanya nang galing. Anak, sampalin mo nga si Daddy. Gusto ko kasing malaman kung nananaginip ba ako o hindi. Daddy naman! Hinawakan ni Sabrina ang pisngin ng ama niya at pinunasan ang mga luha nito. Why are you crying po? Hindi ka po ba masaya? Masaya ako anak. Masayang masaya. Hinawakan ni Manuel ang magkabilang braso ni Sabrina at muli niya itong kinulong sa magkabila niyang bisig. Anak, masaya ka Manuel. At alam kong mas magiging masaya ka kapag nalaman mong sagot ko sa tanong mo. Sagot sa tanong ko? Mabilis na umalon ang guhit sa noon ni Manuel dahil sa pagtataka. Anong tanong? Tanong tungkol sa atin. Manuel, pumapayag na ako magkabalikan tayo. Pumapayag na akong maging tayo ulit. Alang-alang kay Sabrina. Matagal na rin siya nangungulila sa ama. Kaya gusto ko naman siyang bigyan ng isang kumpletong pamilya. Gaya ng pinangarap ko sa kanya noon. Sa sobrang saya, niyakap ni Manuel si Daniela habang nasa gitnaan nila ang kanilang anak. Walang pagsidla ng saya niya noong sandaling iyon. Halos gustuhin niyang magtatalon sa tuwa. Matapos magkabalikang muli, isa-isa nang inayos ni Manuel at Daniela ang lahat. Paunti-unti nilang inadjust ang mga bagay-bagay. Muling bumalik sa bahay ni Manuel si Daniela at ngayon ay kasama pa niya ang kanilang anak. Nag-homeschooling si Sabrina matapos nilang lumapit sa Maynila. Ang pamamahala sa snack house sa probinsya ay ipinasa na ni Daniela sa tiyahin niyang si Marta na siyang tumayong ikalawang magulang niya. Ang burger shop ni Manuel at ang snack house ni Daniela ay nirebrand nila. Pinangalanan nila itong Sabrina's Favorites, na hango sa pangalan ng batang bumago sa kanilang buhay. Lalong namayagpag ang negosyo ni Manuel at Daniela. Marami rin silang bagong produktong inilabas at lahat ng iyon ay pumatok, kaya lalong nakilala ang negosyo nila. Makalipas ang 3 taon, Congratulations, newlyweds! I'm happy for both of you! Kakatapos lamang ng kasal ni Manuel at Daniela. Kakauwi lamang nila mula sa reception nang biglang dumating si Mitch na kasama pa ang batang pinalabas niyang anak ni Manuel. Anong ginagawa mo dito? Nabalitaan ko na ngayon ang kasal niyo. Hindi ako invited kaya hindi ako nag-gate crush. Minabuti ko rin na dito na lang magpakita sa bahay niyo dahil alam ko naman na wala akong mukhang maihaharap sa inyo. Mabuti naman at alam mo. Ani Manuel na mahigpit ang hawak sa baywang ng asawa. Naayos ko ng relasyon na sinira mo. Kasal na kami, kaya hindi ko hahayaan na sirain mo pa kami ulit. Hindi naman ako nagpunta dito para manggulo. Nagpunta ako para mag-sorry. Unang-una na sa'yo, Daniela. Mabilis na inilipat ni Mitch ang tingin niya sa dating kaibigan. Binitawan pa nga niya ang kamay ng anak at hinawakan ang kay Daniela. Ngunit mabilis itong tinabig ng kanyang dating kaibigan. Alam kong malaking kasalanan ko sa'yo. At alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero gusto kong humingi ng tawad sa pagsira ko sa pagkakaibigan natin. Sorry kasi nabulag ako sa nararamdaman ko. Sorry kasi inagaw ko yung pinaka-importanting tao sa buhay mo. Nagsimula nang pumatak ang luha sa mga mata ni Mitch. Agad naman siyang niyakap ng anak nang makita siya nitong umiiyak. Sa'yo naman, Manuel. Pasensya ka na kung dinamay pa kita sa kalokohan ko. Natakot lang ako sa sasabihin ng mga tao. Nabuntis kasi ako ng kung sino eh.
Ayokong sumama ang tingin nila sa akin. Lalo ng pamilya ko. Ang tanga ko. Natakot ako sa judgment ng iba without knowing na mas worth pa pala yung nagawa kong manira ng relasyon. Para lang may makilalang amang anak ko. Malalim na bumuntong hininga si Mitch. Pinunasan niya ang pisngi niyang basang-basa ng luha at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Mauna na ako. Congratulations na lang ulit sa inyo. Tumalikod na si Mitch. Palakad na sana siya nang tawagin siya ni Daniela. Pagharap niya, bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Gusto kong malaman mo na pinapatawad na kita. Bago tayo naging magkaaway, naging matalik na magkaibigan muna tayo. At mas matimbang pa rin ang pagkakaibigan natin kaysa sa galit ko sa'yo. Maraming salamat, Daniela. Napakabuti mo talaga. Pwede kang bumisita dito kasama ang anak mo para naman may kalaro ang Sabrina namin. Mahirap, pero siguro naman, kaya pa nating magsimula ulit. Kung ang Diyos nga kaya magpatawad, ako pa kaya na tao lang. Ang tagal kong hinintay na dumating ang araw na to. Salamat talaga, Daniela. Maraming salamat. Muling nagyakapan ang dalawa at sa pagkakataong iyon, mas mahigpit ba. Matapos magpatawad, lumuwag na ang dibdib ni Daniela. Wala na ang hinanakit sa dibdib niya na matagal din niyang kinimkim. Masaya na rin siya at kontento na sa buhay niya. Napagtanto niya ang hindi naman pala masamang magpatawad sa taong nagkasala sa iyo. Hindi rin mahirap buksan ang puso mo, lalo na't minsan din naman silang naging parte nito at naging sanhi pa ng pagngiti mo. It takes time to heal the wounds, but it's worth the wait. Tinuro ng kwento ni Daniela at ni Manuel na hindi lahat ng taong nakapaligid sa iyo ay maganda ang hangad sa iyo. Minsan kasi, kung sino pang pinagkakatiwalaan mo, siya pa pala ang sasaksak sa iyo patalikod. Kaya dapat ka pa rin mag-ingat kung ayaw mong mawala ang mga bagay na importante sa iyo at hindi mo kayang mawala. Wakas.